Pero battle mode si Zoro at gusto ng manakit. Hindi pumayag sila Usopp at Johnny dahil takot na takot. Nagmatigas pa rin si Zoro, kaya pinalo nila ito sa ulo at ginapos. Nagalit si Arlong at binalibag ang bahay na kinatatayuan ni Usopp. Natakot ang Brave Warrior sa ginawa ng Chokoy, kaya nagtatakbo ito at hinabol ng mga fishman. Hinarap siya ni Nami at sinaksa. Sabi ni Nami na sige na mamamatay ka din naman, kaya hinayaang mahulog sa dagat si Usopp. Napansin ni Yuzoko na relax lang sila Luffy, habang papunta sa kuta ng kalaban. Tinanong nito kung kilala ba nila si Arlong, at nadismaya dahil walang ideya ang dalawa. Sabi nito na si Arlong ay isang brutal na fishman na kinatatakutan sa Grand Line, pero ginawang biro lang nila Luffy at ni Sanji ang itsura ng fishman. Pinaliwanag ni Yuzoko na tinawag ang Grand Line na Pirate Graveyard dahil sa mga miyembro ng Seven Warlords of the Sea. Ito ay ang mga individual na inauthorize ng world government na kontrolin ang Grand Line. Ang mga ito ay napakalakas, katunayan ang taong tumalo kay Zoro ay isa sa mga warlords na si Hokage Miho. Na-excite naman si Luffy at trip na labanan ang mga warlords. Ayon kay Yuzoko na may koneksyon si Arlong sa isa sa mga warlord na isa ring fishman na si Jinbei. Isa itong napakalakas na fishman katulad ni Arlong at mas malakas pa ang mga fishman kumpara kay Don Krieg. Hindi siniseryoso ng dalawa ang sinasabi ni Yuzoko, kaya natanong sila kung hindi ba sila nakikinig. Sagot ni Luffy na mas malakas lang sila sa ibang tao, kaya kumalma ka lang muna. Nag-decide na magluto ng lunch si Sanji. Nag-request ang dalawa ng gusto nilang pagkain. Nakarating na si Nami sa Arlong Park na seryoso ang emosyon. Si Arlong ay nagbabayad ng suhol sa mga Marines para hindi sila guluhin sa pananatili nila sa East Blue. Pagkatapos makuha ang pera ay nagpaalam na ang Marine Captain sa Chokoy. Nakatayo sa harap ng gate si Nami nang may isang batang gustong maghiganti kay Arlong. Hinampas niya ito at pinauwi ang batang suicidal. Pumasok na si Nami sa Arlong Park at binati ito ni Arlong at nagpaparty sa pagbabalik ni Nami. Nakarating na sila Usopp at Zoro sa Arlong Park. Sinuggest ni Johnny na magmasid muna sa paligid at hanapin ang Going Merry para matukoy kung nandun nga si Nami. Pero battle mode si Zoro at gusto ng manakit. Hindi pumayag sila Usopp at Johnny dahil takot na takot. Nagmatigas pa rin si Zoro, kaya pinalo nila ito sa ulo at ginapos. Nakita nila ang Going Merry at balak puntahan. Nagwawala si Zoro, kaya sinabihan ni Usopp ito na kami na muna bahala sa lahat. Hindi nila napansin ang mga fishman sa tabi ng Going Merry, kaya agad nagtago. Pansin ang suspicious boat nila ng mga fishman at pinuntahan ito. Dali-daling naisip ng dalawa na lumundag sa dagat at lumayo para makatakas. Naiwan si Zoro na nakatali at galit na galit ito sa dalawang duwag. Nagdesisyon ang mga fishman na dalhin si Zoro kay Arlong. Nang makaahon si Usopp at Johnny sa dagat, nakita nila ang mga bahay sa isang lungsod na binaliktad na parang mga laruan. Sabi ni Johnny na hindi ko akalain na ganito ang laki ng agwat ng lakas ng mga fishman kumpara sa tao. Biglang napansin ni Johnny ang isang fishman na papalapit at tumakbo ito habang si Usopp ay walang kamalay-malay na nasa likuran na niya ang fishman. Nagulat ito nang makita ang Chokoy at nagtatakbo, at hinabol naman siya nito. Biglang may pumahdid na bata kay Usopp at pinagkamalan itong fishman at balak patayin. Sinapok ito ni Nojiko dahil malalagay ang buhay nila sa panganib pag sinaktan nila ang fishman. Sabi ni Nojiko kay Usopp na amoy fishman ito pero mukha naman tao. Dumating ang humahabol kay Usopp kaya nagmatapang ito at titirahin niya ang fishman. Pinukpok ito ni Nojiko ng martilyo na nagpatulog dito. Sakahin nila sa tabi ng bahay at nagtago at sinabing hindi ata nakikinig to sa mga sinabi ko. Hinarap ng mga fishman si Zoro kay Arlong. Tinanong ni Arlong kung ano ang ginagawa ni Zoro sa Arlong Park, pero sinagot ito ng pabalang ni Zoro, kaya nainis ang Chokoy at minaliit ang abilidad ng mga tao, kumpara sa mga fishman. Narinig ni Nami ang mga sinabi ni Arlong, kaya irita itong sinabi na mas matalino ako, kumpara sa karamihan sa inyo, kaya sinabi ni Arlong na relax ka lang Nami, alam mo namang special ka na tao. Sabat ni Zoro na ito pala ang totoo mong pagkatao, akala ko talaga na ayaw mo sa mga pirata. Sagot ni Nami na ang lahat ay palabas lang at sumakay naman kayo. Pinakita nito ang marka ng Arlong Pirate sa kanyang braso. Nagulat si Zoro sa nakita at sinabi ni Nami ako lang naman ang kanilang navigator. Habang ini-enjoy nila Luffy at Yuzoko ang pagkain na hinanda ni Sanji, biglang may lumabas na higanting sikaw at nakatingin ito sa kanilang pagkain. Sinuntok ito ni Luffy dahil inakalang balak nitong kainin ang kanilang pagkain. Bumangon ang sikaw at hinarap ulit ni Luffy. Inawat ito ni Sanji dahil nagugutom lang ang sikaw. Inofera ng pagkain ng mabait na si Sanji ang sikaw. Mangkakainin na ito ng animal nang biglang sinipa ito ni Sanji at sinabing pati ako balak mo pang kainin. Bumalik ang sikaw na galit at gusto manakit kaya tinuruan ito ni Sanji ng gintong aral na nagpa-knockout dito. Nagising si Usopp sa bahay ni Nojiko at naalala niya na ito ang babaeng pumalo sa kanyang ulo. Sagot ng babae na pasalamat ka na lang at niligtas kita. Tay ka na sana ngayon kung hinayaan kita na atakihin ang fishman. Pinagalitan ni Nojiko ang batang gustong maghigante kay Arlong dahil pinatay ng mga fishman ang mga magulang nito. Sabi nito na hindi lang ikaw ang gusto maghigante, kaya umuwi ka na at nag-alala na ang iyong ina. Nagpakilala na si Usopp at sinabing hinahanap niya si Nami. Sagot ni Nojiko na kapatid ko siya at parte si Nami ng Arlong Pirates.
Na-realize ni Usopp na pointless nang pabalikin si Nami sa kanilang grupo, at bigla nitong naalala si Zoro. Sabi ni Nami na ginamit lang niya ang mga ito para makuha ang map chart. Sabat ni Arlong na walang puso si Nami, dahil pinagkalulo niya ang kanyang kalahi para lang sa pera. Nagbago ang ekspresyon ni Nami sa mga sinabi ni Arlong, at napansin ito ni Zoro. Sabi ni Zoro na wala naman ako nakita kay Nami para pagkatiwalaan. Tumalon ito sa dagat habang nakatali at nagulat ang mga fishman. Pilitan si Nami na iligtas ito at tumalon sa dagat. Pag-ahon tinanong ni Nami kung ano ba ang ginagawa mo. Sagot ni Zoro na huwag ka nang magpanggap. Tumayo si Nami at sinipa na lang ito bilang tugon at saka pinag-utos na ikulong ang swordsman. Biglang may dumating na isang fishman at nireport kay Arlong na may kasama si Zoro, isang lalaking may mahabang ilong. Ito ay nagpunta sa Kogoyashi Village, kaya nag-decide si Arlong na puntahan ito. Dumating ang mga Chokoy sa Kogoyashi Village at kinausap si Genzo. Inakusahan ito ni Arlong na nagtatago ng armas para gumawa ng rebelyon laban sa fishman. Sagot ni Genzo na koleksyon ko lang ang mga yon. Sabi ni Arlong bilang isang pinuno ng kanilang lungsod, hindi niya hahayaan na magkaroon ng isang rebelyon. Ang kailangan lang gawin ng mga taga-village ay magbayad ng tribute money. Ayon kay Nojiko, ang tribute money ay kabayaran ng kanilang buhay. Pumasok si Namin sa kulungan ni Zoro at tinanggal ang dapos nito. Sinabi ni Namin na umalis ka na dito bago pa bumalik si Arlong, at sa kanya inabot ang espada ni Zoro. Sinaka ni Arlong si Genzo planong patayin para hindi pa marisan ng mga villagers. Dali-dali pinigilan ni Nojiko si Arlong at sinabing binabayaran namin ang tribute money sa loob ng 8 taon. Kaya pag-isipan mong malabong gumawa kami ng rebelyon, sabay naglabasan ang mga tao na galit na galit. Tinaas ni Arlong si Genzo at saka binato ito sa lupa. Utos ni Genzo, huwag kayong umatake, huwag ninyo silang bigyan ng dahilan para patayin kayo. Binuhat ulit ni Arlong si Genzo at plano ng patayin nang bigla inatake ni Usopp si Arlong at nagpakita sa mga ito. Nagalit si Arlong at binalibag ang bahay na kinatatayuan ni Usopp. Natakot ang brave warrior sa ginawa ng Chokoy, kaya nagtatakbo ito at hinabol ng mga fishman. Habang si Arlong ay hindi mapigil sa pagwawala, kaya pinagtulungan siyang iuwi sa Arlong Park. Dumating si Nami sa Kogoyashi Village at ang mga tao ay nagalisan. Binisita nila Nami ang puntod ng kanilang ina. Sabi ni Nami na 7 milyon na lang ang kulang sa 100 milyon, mabibili ko na din pabalik ang ating village. Tuloy sa pagtakbo si Usopp upang matakasan ng mga fishman. Nakarating si Usopp sa gilid ng bangin at gumamit siya ng ultimate hiding technique upang hindi siya makita ng fishman. Umalis na ang mga fishman nang hindi nila makita si Usopp. Nahulog si Usopp sa bangin at nakita siya ng isang fishman at ito ay nahuli. Habang si Zoro ay pinatay ang mga fishman sa Arlong Park. Ito ay nakaupo at hinihintay ang pagbabalik ni Arlong. Nang dumating ang pugitang si Hachi at kinausap ni Zoro. Tinanong ni Zoro kung nasaan si Arlong. Sagot ni Hachi na hinahanap nila ang isang taong may mahabang ilong upang patayin. Nag-alala ang swordsman kay Usopp at nag-decide na pumunta sa Kogoyashi Village. Nagboluntaryo si Hachi na ihatid ang inaakalang bisitang si Zoro. Dumating si Arlong at mas lalong nagalit nang makita ang nangyari sa mga kalahi. Pag-alaman nito na ang taong nahuli nila ay si Roronoa Zoro na isang bounty hunter. Dumating naman ang isang fishman na hila-hila si Usopp sa ilong at nagulat din ito sa nangyari sa Arlong Park. Tinanong ni Arlong kung kasamahan ba ni Usopp si Zoro at takot na tinanggi ito ng brave warrior of the sea. Dumating ang isang fishman at sinabing may nagkalulo na nagpataka sa swordsman. At sinabing ito ay si Nami. Dumating si Nami at umapila sa mga inaakusa sa kanya at sinabing 8 taon na akong miyembro ng Arlong Pirates. Humingi ng tawad si Arlong at sinabing hindi siya naniniwalang magagawa yon ni Nami. Dahil sa pinagdududahan pa din ng fishman si Nami, sinabi nito na malapit ko na mabuo ang ating kasunduan. Ang labo naman kung ngayon pa ako magtataksil sa inyo. Sabat ng fishman na tama ka, magbabayad ka ng 100 milyon berry kapalit ng kalayaan ng Kogoyashi Village. Nakakapagtaka lang dahil ikaw ang taong mas importante pa ang pera kaysa sa pamilya, kaya bakit mo pa kailangan bilihin ang kalayaan ng Kogoyashi Village? Saka pinakita ang isang mahpa. Binawi ni Nami ang kanyang mahpa, dumating si Hachi at nagulat sa lumulutang na bangkay ng kapwa niyang fishman. Sabi ng fishman na ang pirate hunter na si Zoro ang may gawa niyan at saan ka ba galing? Kinwento ng pugita ang mga nangyari hanggang sa napagtanto na ang lalaki ay si Zoro. Sabi ni Arlong na ako ang hanap niya, kaya babalik siya dito. Nakaisip naman ng ideya si Usopp para makagawa ng kaguluhan hanggang dumating si Zoro. Pero nakita siya ni Nami at pinalo upang hindi matuloy pinaplano nito. Talsik si Usopp kaya tinawag na traidor ang navigator. Sagot ni Nami na pera lang ang pinagkakatiwalaan ko, ang mga taong bobo ay talagang madaling maloko. Naging seryoso si Nami at kinuha ang punyal at sinabing paalam na Usopp, business is business, intindihin mo na lang. Hindi ito pinapaniwalaan ni Usopp hanggang napagtanto niyang seryoso si Nami. Dali-dali itong nagpasabog ng smoke bomb at sinubukang tumakas. Hinarap siya ni Nami at sinaksa. Sabi ni Nami na sige na mamamatay ka din naman, kaya hinayaang mahulog sa dagat si Usopp. Tuwa ang mga fishman sa ginawa ni Nami. Sinabi ni Nami kay Arlong na malapit ko na mabuo ang pera kaya sumunod ka sa kasunduan. Sumagot si Arlong na walang problema dahil mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumira sa kasunduan.
Sagot ni Nami na mabuti naman at diretsyo nang umalis. Parating na sila Luffy at Sanji sa Arlong Park hila-hila ni Sikaw. Bumangga si Sikaw na kinatalsik ng barko na sinasakyan nila Luffy patungo sa kapatagan. Paglanding nila mula sa ere, saktong nakita nila si Zoro na pabalik sa Arlong Park at nasagasaan. Nadisgrasya nila si Zoro ang kinagalit nito. Hinanap ni Luffy si Johnny at Usopp, kaya naalala ni Zoro na kailangan nilang magmadali dahil nahuli ni Arlong si Usopp. Dumating si Johnny at sinabi na patay na si Usopp, sinaksak siya ni Nami. To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.